Amen and amen. So before ko magpadayon, announcement sa ta, aduna tay Rizal Basketball. So wala man nabutang. So aduna tay Rizal Basketball Evangelism. So every Thursday na siya dito sa sa itong place ila bro Noel. So every Thursday, aduna tay basketball. Kung kinsa itong mga men's din nga hilig og basketball, dito ta mag-exercise ta at the same time. Part of that is atong i-share ang gospel sa mga batan-on usab nga gasugod pa sila. Gusto pa din sila makaila diha sa Ginoo. So no, every Thursday na siya 5 p.m. to 7 until to 8, maybe 8. So last Thursday, wala may nakaadto kay ng Atamig Surigao. So, this week, padayon ta sa anak nga ato ang ministry. So, ang couples night, ang couples food na to, wala ta karon nga week, maybe next na lang kay medyo naghan patag mga buluhaton. Of course, ang atong midweek service, always na mo gina-invite ang mga kaigsuunan, kamo mga kaigsuunan, no? Always na mo gina-invite, but if namoy free mo anak nga time, appeal ta sa atong midweek service kay dagdag na sa ato ang pagkaila diha sa Ginoo. Daghan mga word nga ato ang masabtan o kinipod, I believe nga magamit nato ni as a Christian. At the same time, makahatag ni sa ato og kanang pagtulunan. And last, ang ato ang morning prayer meeting every Saturday morning sa 6 a.m. to 7:30. Gina-invite na ko mga igsunan nga apil ta sa ato ang prayer meeting every morning. No, sa gingon pa ang pinaka mga great kunong nga mga man of God is katong muluhod gyud diha sa Ginoo. Amen. So mora to atong announcement always na to hinumduman nga ang pag-ampo is maoy ato ang kusog o gasoline sa atong pagpadayon sa journey nato din sa Kristohano na kinabuhi. And last Sunday, Pastor Jericho gave us the encouragement or teaches us that in order for us to grow or to achieve something in life, especially knowing God, nung pagkailagin nato sa Ginoo, must be intentional. Di ba? Last Sunday, kinsa naka-remember sa mensahe ni Pastor? If you want to grow in the Lord, you must be intentional. Or even gani bisan asang aspito sa kinabuhi, if you want to achieve something, kailangan na siya intentional. Buhaton gyud nimo. And knowing God is not about kanang kailala ka sa Ginoo. Yeah, kaila ko sa Ginoo, kaingon akong mamagpapa, mao ni siya mao na. Knowing God is beyond sa imong nasabtan. Knowing God is about relationship nimo sa Ginoo. Sa gingon panako, kita kailaman ta ni sa tong presidente si Bongbong Marcos Jr. So kaila pa ta sa iyang father senior Marcos iyang mama kaila ta, but the question kaila ba ka ta o unsa ang iyang karakter o iyang attitude. Now, mailan lang nimo ang isa ka tao kung mag-uban kag puyo sa balay. No, ayar mo mailan iyang batasan, mailan mo iyang pagkatao kung mag-uban mo sulod sa panimalay. Now, in the Lord usab, ay harasab nimo mailan ang personality sa Ginoo if tagaan nimo siya og panahon. Tagaan nimo siya og kanang insakto nga tuyoon gid nimo nga gusto ka makahibalo. In other words, tagaan nimo siya og time nga imuha siyang tun-an. That is why knowing God kailangan intentional. Amen? So, in 1 Corinthians 9, 24 to 25, ingon ni Pablo, iyang gi-illustrate as ang ato nung pagkaila sa Ginoo o ang atong pagtuo sa Ginoo kailangan mura kuno ta og runner, mura ta og athlete. Ingon siya, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.
So in other words, knowing God, kailangan gid nato siya buhaton, kailangan intentional, di ba? If kinsay athlete din, kinsay ka ng runner, di ba? Kung ikaw sa ka-athlete o sa ka ng runner o sport ka, naka-sport, kailangan kag training, di ba? Kailangan ka og discipline. Kailangan ka mo mataog kadlawon, ang uban nga tulog pa, pero ikaw nagmata na, nagpractice na. So the same usab ang ato ang perspektibo as a Christian. Kailangan ta og training, kailangan ta og seriousness diha sa Ginoo. Aron nato mahibal-an o mailan kung kinsa gayud ang ato ang baga gisaligan. Kay ang Christianity dili lang siya kanang ang pagkaila sa Ginoo, dili lang siya gitawag bitaw kanang akesira-sira, whatever will be. Kailangan ka og focus, kailangan ka og kanang time diha sa Ginoo. Ingon pa ni Kuan si Usain Bolt, di ba? I trained for years to run 9 seconds. Grabe no? Train siya 4 years to run 9 seconds. But unsa iyang reward? 8-time Olympic gold medalist. In other words, si Usain Bolt, aduna siya discipline, aduna siya goal, aduna siya pagka-intentional niya, ang mga abot niya ang prize, the same usab as Christian. Kaya ingon ni Pablo, gi-illustrate niya na sama ta sa isa ka runner. And John Maxwell also said, an intentional life accept everything and does nothing. No? Di ba ka nakang-intention? Burag, dawat lang ka sa tanan? Dawat lang ka, unsay naante, unsay uso ka ron, dito ka, unsay ganahan yung ato ka, ang mahitabo, wa kay mabuhat. An intentional life embraces only the things that will add to the mission of significance. No? So in other words, kailangan good every one of us as a Christian, even as individual life nato, even aduna tay pangarap, kailangan good na aduna kay intentional. Buhaton gid nimo. Ayaw lang pag-ingon niya kung unsay moabot, okay. Kailangan ka buhaton nimo, kailangan ka praktiso nimo, kailangan ka i-discipline nimo ang imong self. That is why, igsoon, as we continue to our next chapter, as a result, ang atong theme karon is Brave Result 2024. So, mao na atong theme this year. Kailangan, we must be intentional to serve the Lord. Mao na kailangan ta intentional ta, nga mag-serve diha sa Ginoo. Dili na ta maghulat, kung kinsay mo abot, busa gi-encourage ta mo igsoon, nga maybe siguro next Sunday, if you are truly Christian, if you truly believe that God is merciful, if you kanabitang nakadawat, usab ka na experience ni ang grasya sa Ginoo, I challenge you to invite people. Invite sa inyong mga silingan. Di ba? Each one bring one. Dapat inana ang atong desire. Kay mao po na ang kagustuhan sa Ginoo. Kanindot sa Ginoo igsoon. In fact, this afternoon, after anitong service, musaka ta sa bukid at mi sa Dansulion. Kay adunay gi-open ang Ginoo didto o gato siyang Rizal Iba Dansulion. No? Rizal Iba. So hopefully, kini nga to mga kaigsuonan dito kay of course dili naman nato na sila maabot. Dili nato na sila maabot tungod kaya nga to ang dinhi sa sentro sa Cagayan, layo naman kayo, but naay gipadala ang Ginoo nga sila nagpa-affiliate sila sa Rizal, di gusto nila nga muuban sila sa Rizal Church, gusto nila even di ang ilang church ilisan nila og Rizal Church. So munang adtuon unya, so naramay first meeting na hitabo, but gusto na mo nga ma-encourage sila as a family sa simbahan, kailangan mo magtinabangay sa isa't isa. Munang adtuon na to, pasalamat ta sa Ginoo nga gi-open na para sa Rizal Church. And usab, last Monday, Tuesday, nag-atupulimi sa Surigao with Brother Noel and Pastor ang Serbong, na ako isa ka church dito nga mo giadtuan. So grabe ang baga-open door nga gipatrabaho sa Ginoo sa ato. And hopefully, katong Surigao, mahimo ko siya Rizal Church Surigao. No?
nagka-expand na ang Rizal Church, dili lang international, even din sa lokal. So in other words, daghan Rizal, daghan trabaho. So mao na ang reward. Pag daghan ka, daghan na sa trabaho. That is why, mga igsoon, we need to choose to brave so that we can move forward. Kailangan ta mangisog. Kailangan ta buhaton nato ni kay dili ta makalahutay, dili ta makapadayon kung dili ta move forward, kung dili intentional o dili ta mangisog. Muna ang Brave Rizal 2024 is tamang-tama sa atong theme karon nga tuig. In other words, we can move forward, choose forward. Aron makapadayon ta, kailangan piliun nato. We need to choose forward. Ug mao ni nga atong hisgutan karong kabuntagon. So, pangutana. Kita kuno mga tao, kita kuno is we are all moving. Galihok kuno ta, di ba? We are all moving. Either moving forward or moving backward. No? Ang pangutana igsuon, are you moving forward or are you moving backward? Galihok ang tanan, pero ang problema karon, pangutana imong self, are you moving forward or are you moving backward? Try to question to yourself at tubangon niyo sa amin, Lord, I am moving forward or I am moving backward. Ingon ni Sam Waterston ingon siya, if you are not moving forward, you are falling backward. That is why we need to examine ourselves. Asa man ako stand karon? Nag-abanti ba ko? O nagpa-atras ko? Even sa imong status sa imong life, even sa imong pagkatao, tan-aw nimo naka-abanti ba ko o pa-atras ko? Or basin ang ako lang edad ni abanti? Or akong agtang ni abanti, akong buhok pa-atras? In other words, pa-edad na, pataas ng edad. No? Ipinasab sa itong spiritual life, igsuon. Nangutaan na ka ba sa imong kaugalingon? Are you closer to God? Or are you moving away from God? Kailangan nato na ato ang ma-observe o atong makan sa atong kasing-kasing sa atong pagkatao because maunang bugard sa ato. Because sometimes, kanang usahay, nagtuot nga ang Ginoo nagpalayo na sa ato, labi nag-adunay mga dagko nga problema. Pero ang tinuod, kita ang hinay-hinay nagpalayo sa Ginoo. Dili na to mabantayan, layo na di ay kita ang nagpalayo. Because the Bible says in James 4:8, ingon din come near to God, and God will come near to you. You sinners, cleanse sin out of your lives. You who are trying to follow God and the Word at the same time, make your thinking pure. Di ba? In other words, dili ka makalahutay sa pagpadayon kay duha ang imo. You trying, gusto ka mo serve sa Ginoo, at the same time, gusto po ka din sa Word. Ingon si Pablo, ingon si James, you are trying to follow God and the Word at the same time. Dili galibog ka. Either diniko o diniko. That is why dili ka makalahutay. Dili ka mapuno ka sa pressure sa word. That's why nga siya, make your thinking pure. Amen? Make your thinking pure. In other words, cleanse sin out of your lives. Ayaw na pagpakasala. Kay lisod kayo igsoon. Sometimes, nga nung dili ka makapadayon, kay aduna tay mga personal agenda sa itong kinabuhi. Una, aduna tayo mga bitterness, nga wala pa nato gina-give up. Aduna pa tayo hatred. Ang uban, mga butang, kanang mga butang na dili gusto sa Ginoo. Always pa na nato kagunitan. Wala pa ta ka move on. Naapa na siya kagunit pa na. Pero that is why, gusto ka mo serve sa Ginoo. But at the same time, naapa din ang kagunit sa, naapa din ang kining kinabuhi nga gusto pa nimo kung wala pa gyud nimo gibiyaan. Mao nang struggle ana ka permi. Ana ka. If you focus in God, ingon si James,
Ingon si James, come near to God. In other words, ang Ginoo, dool sa Ginoo, kaya ang Ginoo mo dool sa imo. Ka-experience ka, like, son, sometimes, pag nakay problema, mingon ka nga, bura magwala na ang Ginoo sa ako. But actually, kita ang nagpalayo, hinay-hinay sa Ginoo. Na isa ka istorya, son, na isa ka babae, kini nga babae, bati ka siya gnaw. Tungod sa iyang kapatid gnaw, nagpakamatay siya. So pagpakamatay niya, pagkabot niya sa langit, ipangutanas siya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa iya nga, nganong imo man ang gibuhat nga nagpakamatay. Mitubag ang babay. Ingon siya, miserable ang akong kinabuhi, Lord. Galaiton ko, gadaog-daogon ko, kay pangit kayo ko. Pero Lord, kung tagaan ko ni mo chance, nga mubalik sa kalibutan, Lord, o kutluhon na ko ang akong kinaiya, Lord. Akong usbon, Lord, ang akong pagkatao, Lord. Dili na ko maminaw sa mga negatibo, dili na ko mo-entertain sa mga panglalait nila, Lord. Sumingon ang Ginoo, okay, because atong Ginoo is merciful man, so gitagaan siya og gigant ang iyang request. Na pag-abot sa hospital, nakamata siya. Then tingnan niya ang doktor, Dok, i-plastic surgery akong naong, Dok. Ipagwapa ko, Dok. Ibantay lang itong nagsaway sa ako, Dok. Paggawas niya sa hospital, wapa na siya. Paggawas na sa hospital, nabanggaan siya balik, namatay. Pagbalik sa langit siya, Lord, namatay man lang yung yapon ko. Ingon ang Ginoo, ha? Ay, ikaw niya ito? Wala mo ko kailan sa imong naong. That is why, choosing to move forward need to leave the past behind. Ayaw na paghuna-huna, ayaw na itong mga extra baggages, ka imo ha pang dalon, ka dili ka makamove forward. Amen? Pag nagali extra baggages nga, ipang pagdidalagdala, bugat kayo na, di ka makaplahutay. One of the biggest obstacle to moving forward is holding on to the past. Kanang ato ang mga kagahapon. Kanang mga butang na until now na agihapon imo ginaladala-dala. I know bugat na, dili ta tanang parehas of experience, but ang pinaka-insakto, kung imuhan ang daladalahon, dili ka maka-move on, dili ka makapadayon sa imuhang baga maabot nimo. Because usa na siya mupira nimo, mudag na sa imo paubos. Nganong na may mga tao na dili maka-move on. Di ba? Kasagingon pa nako kay kana sila, prison sila sa ilang failure kaniadto. No? I-blame nila sometimes na yung mga tao, i-blame nila ang ilang mama, i-blame nila ilang papa, i-blame nila ilang igsuon, or even ilang kaugalingon, i-blame nila. Usahay, si mama, mga God. Nani lang mama, or si papa, mga God. Sa ani ko. Di ba? I-blame nila ang ubang mga tao. Maunang dili sila makalahutay. Dili sila makapadayon. Ang problema, we cannot change what happened yesterday. Dili na na siya mausap na hitabo na. But, we can choose how we respond to it. Kita makapili ta. Even ang ato ang past is grabe kalisod, grabe kahadlok, grabe kakapoy, grabe ka miserable, pero pwede ka makapili kung unsay mong ending sa kinabuhi. Amen? That is why ang tao gani nga always siya magdala-dala, always siya magtanaw sa iyang mga past, always siya magtanaw sa iyang mga kinabuhi kaniadto nga maoy reason nga lang always i-blame ang mga tao. Dili gina siya makapadayon kung dili mo surrender siya sa kinabuhi. O kana siya nga klase nga tao, aduna kana siya baga influence sa mga tao usab nga magpalibot kaniya. Maunang, if you want to grow, if you want to move forward, kailangan leave behind, biyain na. Leave the past behind. Biyain na ang mga negatibo sa imong kinabuhi. Especially usab, sometimes kailangan po nato i-forgive ang atong self. Sometimes i-blame po nato ang atong kaugalingon. Sometimes mingon po ta nga ako sayop ako mga decision.
sometimes adun na po yung mga butang na kanang gitawag na to nga wala nimo nabuhat ang imong buhaton busa na hitabo lugar ng mga butanga and i-blame nimo ang self. No, i-forgive nimo ang imong self. Adun na sa tay padayon na sa ka sa laing chapters sa imong kinabuhi. Remember, ang kinabuhi is dili siya para sa ato ang past, dili siya para sa future, kundi para karon unsa ang imong gidala sa imong kinabuhi kay unsa imong mga decision, unsa ang imong gibuhat mo resulta kana in the future. Amen? Mao nang ingon ni Steve Mariboli, ingon si Steve Mariboli, the truth is unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward. Amen? You cannot move forward kung dili ka makarealize. Kailangan nang na-let go. Kailangan na niubuyan. Kaya wala sa'y kamaayuhan mahitabo sa imo. In Philippians 3:13, ingon si Pablo. In Philippians 3:13, ingon siya, brothers and sisters, I know that I have not yet reached that goal, but there is one thing I always do. One thing I always do, forgetting the past and straining toward what is ahead. Diba? One thing ko nga always niya ginabuhat is forgetting the past. Why? Because kung dili ka makalaho, dili ka makapadayon, if always ka baga-prison sa imong kagahapon. Just, maunang ingon ni Pablo, forgetting the past, to continue what God wants you to be. As someone said, time doesn't heal emotional pain. You need to learn how to let go. Di ba? Bisan pag yung mga pila na katuig dala-dala nimo, imo lang giantos kay gusto ka nga dili nimo makita, but ang panahon dili siya makaayo sa imong emotional kasakit. Kailangan ning na-let go. Amen ba, Ikson? Kailangan ning na-let go. Kung unsa man imong dala-dala karon, i-let go na. Ihatag na sa kahaway, imo na di nakuha na. Di ba? Kay mauna siyang mo bira sa imo, mauna magpagpahunong sa imong kinabuhi, sa imong purpose sa life. So if you notice, kung mabantayan nimo, kung basahon gyud nimo ang Bible from Genesis to Revelation, makita nato nga ang Bible it teach us that life is all about moving forward. Ang Bible, nagtulo siya is about moving forward. Ang kinabuhi dapat move forward ta, dili ta magpabilin, dili ta mag-stay lang sa atong situation. Kailangan move forward ta, glory to glory, hinay-hinay, di ba? Even in our atong Christian life, spiritual life nato, hinay-hinay, glory to glory. Ayaw lang pagpabilin, na wala gi improvement sa imong life. Some of us, siguro, mabot na taog 10 years as Christian. Pero kung imong tanawon, you look back, before ka na Christian, unsa naman ang imong kinabuhi karon? Nabay improvement sa Christianity? Nabay improvement imong relationship sa Ginoo? O the same ra gihapon ka ni adto? Friend, dili na ta magpahinay-hinay. Kailangan nato na abuhaton. Labi na karon nga panahon. Kailangan na ta magseryoso sa Ginoo. Kailangan nato na i-reflect ang atong self. Nga, kailangan ko move forward, ikaw magpabilin nga ani, kailangan ko ay relationship sa Ginoo. Kailangan ko ani. Tungod kita na mo ang Bible is nagtudlo siya ang kinabuhi always about good moving forward. Example in Genesis 3:21. In Genesis 3:21, sa panahon nga si Adam and Eve, di ba? Sila nakasala. Sa panahon nga nakasala sila, wala sila gikondemn sa Ginoo. In fact, ang Ginoo pagani maoy naghatag og sanina sa ila. Di ba pag hibalo naghukas sila? Ang Ginoo pa'y naghatag og sanina sa ila, gibuhatan pa sila sa sanina. In Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Meaning, ang mercy sa Ginoo even before sa Genesis na even sa kaniadto, ang gusto sa Ginoo is makapadayon na ang tao, dili siya mo stuck sa iyang situation, dili siya kanang wala sila gi-condemn sa Ginoo.
No? Nakuha na yung son? That is why gitagaan silang anak na si Seth. Ang si Seth, maoy descendant, diha naggikan ang kaliwat ni Noah. And of course, sa Genesis 12, ingon ang Ginoo kay Abraham, the Lord said to Abraham, leave your country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. In other words, God says, na ako'y pabuhat sa imo, na ako'y plano sa imo, move forward. Gusto na ko nga mauni ang mahitabo sa imo. Tagaan ta, you are now the father of all nations. No, in other words, ang Ginoo, always, God, move forward, ang Ginoo, always, naagapadayon ang Ginoo, kung unsay maayo. Ang plano kay Abraham, ikaw ang maging father of all nations. That is why, son, padayon ka. Move forward. Ayaw pag-stay sa imong situation karon. Dream big, dream. Amen? Even in Genesis 19:17, sa time ni Lot, when si Lot, girescue siya ni Abraham nisilot na siya sa Sodom and Gomorrah, after na nga gisilutan ang Sodom and Gomorrah, ingon ang angel kang Lot, when they had reached a place outside the city, gidala sila sa angel, pagawas sa city, one of the angels said, now run, your lives are in danger. Do not look behind. Ayaw na pagtanawa ang likod. Ayaw na. Do not stop and do not stop anywhere in this valley. Run up into the mountains or you will die. Munang ingon sa angels, but ang asawa ni Lot, nawili siya sa kalibutan, nawili siya sa Sodom and Gomorrah. But as they ran away, Lot's wife looked back at the city. When she did that, she became a large piece of salt like a pillar. Diba? So, gusto sa Ginoo, padayon ka, ayaw na paglingi-lingi, kaya pares niya sa asawa ni Lot. No? Remember, diba, kung ikaw, kikita nga kasi nga tao, sa atong kinabuhi lang, kung ulis magudtan, labi na magkita, ay, kamagod dahilan, malang na ako, ikaw manggod, malang na ako, tanawa, inaninanon ko. Di ba, burag? Walay kamaayuhan na kinabuhi. Muna kung makita ni mo ang Bible, always moving forward. Part sa ato ang kinabuhi is, ado naman tayo mga mistakes, ado naman tayo mga failures sa life, but the most important is you move forward. Wala ka nagpabilin ana nga situation. Even gani ang atong Lord Jesus, ingon siya in Luke 9:62. Ingon siya, Jesus said, anyone who begins to plow a field but keeps looking back is of no use in the kingdom of God. Di ba kanina plow ka na magdaro? Always ka mag-plow ka sa daruhan, always ka uglingi. Always ka uglingi. In other words, di ka magamit kay always ka sayangan, always ka mag-una-una. May pa din. Di ba? Ingon sa Ginoo, dili ka pwede sa kingharian sa Diyos. Why? Nganong kailangan man nganong kailangan man siya, dili man siya pwede. Nga sige siya uglingi. Nganong dili man pwede magsige uglingi basta tutok ka sa Ginoo. Ngano man? Because moving forward needs focus to overcome fear. And that leads us into our second point. Focus to overcome fear. Diba? Moving forward needs focus to overcome fear. Because kung aduna pa kay kahadlok diha, nagpabilin pa na imong kahadlok, dili ka makapadayon, dili ka makafocus. That is why, focus ka, aron ma-overcome nimo ang imong mga kahadlok. Moving forward requires focus to overcome fear. We cannot expect to see different result if we keep doing the same thing. Di ba? Dili ka mag-expect nga December ang result, ay different ang resulta, kung always gapon nimo ginabuhat ang the same ni mga ginabuhat. So in other words, mo step up ka, mo angat ka na kay buhaton nga dili nimo ginabuhat sa una. Example like discipline yourself. Plano ka sa imong kinabuhi. Di ba?
So katong imo mga habit kani adto, dili to siya imo tong bagay imo hatong bagalapanan. Ang pinakalisod ka na igsuon nga i-break is ang habit. Pag mahabit na ganyan na nimo lisod na kay na i-break. Gusto ka mag-exercise, gusto ka magpaniwang pero lami man kay matulog. Gusto ka magbuhat og maayo, gusto ka magmata ko buntag, mag-devotion ko, pero ang imong habit is maumay nagsakom sa imo, maumay nagbira sa imo. Listen na, that is why we need to focus. Aron ma-overcome nato ang mga kahadlok. Sometimes, ang kahadlok pod nato, kumubuhat ko ani, unsa ka istorya sa tao, kumubuhat ko ani, unsa ka ni, kumubuhat ko ani, unsa ka dangatan nako. Now, if you na, kung wala kay focus diha sa imong buluhaton, maunang aduna kay kahadlok, maunang kailangan ka og focus. As Ecclesiastes 3:1 remind us, there is a time for everything and a season for every activity under the sun. Kailangan ka move, kailangan ka mulihok, kailangan ka dapat willing ka to step out of your comfort zone and try new things. Kailangan ka move. Dili lang ka tabi kang labi na pag comfort na kakastanan, enjoy na kaka sa imuhang life. Lisod na kay mo biya. Ingon sila, what is the greatest dangerous thing kung nasulod sa panimulay? Ang greatest dangerous thing sulod sa nga butang sulod sa balay is ang atoang lingkuranan, ang atoang higdaanan. Kaya diha ta maglanay, diha ta mag-cellphone, diha ta mag-relax pirmi, malimtan na nato ang mga butang na angay natong buhaton. Di ba? That's why Ecclesiastes says, there is a time for everything and a season for every activity under the sun. Naagi panahon nga move ka from point A to point B. That is why we need to overcome our fear. Because fear can be a paralyzing force that hinders our progress. Kung adun na tayo kahadlok, maparalyze ta, di ba? Di ba kadun na tayo kahadlok, di ka ka-move, di ka kalihok. Basin ko ani, basin dili na ko ni kaya, basin ko ani. Di ba daghan kay mo sulod sa imong mind? Ba't man kailangan ka adun na kay kanang kadasig diha. Kailangan ka mo move forward, kailangan mo ma-conquer ang imong fear. Tungod kay ang kahadlok ko no, ingon sila, false evidence appearing real. False evidence lang na abi nimo makakadaot na sa abi nimo unsay mahitabo sa imo iping buhaton ni abi nimo di ka maka-move forward kung imo ning kumauning kahadlok ang pabilin sa imo. But false evidence lang na mura og tinuod. Di ba? Sometimes ang kahadlok aduna pud siya tama, but mostly ang kahadlok mao ay magpugong ka nato, makaparalyze ka nato, makahinder sa ato ang progress. Amen, Mike Son? Sad na natin, Son? I remember sa story, Son, ano na yung tao, dili siya katulog. Mga pila na kaadlaw, di siya katulog or 1 month na, kay ano na say fear, ano na say kahadlok, ano say worry. Nga feeling niya, ilalom siyang katri, ano na yung tao. So paghigda niya, grabe niyang mind, so tanaw na sa upos na, hindi siya tao. So higda na siya, grabe na magkahantod, grabe na kayang stress. So iyang gibuhat, nagpa-check up siya sa psychiatrist. Ingon siya nga, Dok, di na ko kasabot sa akong gibati, di na ko katulog. Pingon ang psychiatrist kay, ingon ang doktor, kaya na ako na, pero naatay session, isa kasi man, nakatulo ang atong session, bawat session 5,000. So in 1 week, adun na kay 15,000 iyandam. Kaya ni mo na. So, saon, 15,000 kada semana. So wala na lang. So mga abot ko pila ka months, nagkita sila sa doktor. So ingon ang doktor, uy, di ba ikaw man tong magpa-check up ko sa ako? Anong wala ka kita yun? Ingon siya, okay na ko dok, nakaya na nako. Gitambalan na. O kinsa man nakatambal sa imo? Amurang panday? Ha? Kinsa man niya? Ayan, giputan ang tiil sa akong katre. Di, wala na eh. Wala na ikuan. Wala na space ang ilalom. Sa 500 akong bayad, nakasave ko. Diba? In other words, kung ang kahadlok magpabilin ka nato, worry ka pero me. Di ka move forward, di ka makapadayon. Kaya usahay, nga bitang
Nganong mahadlok ta? Mahadlok ta mo gawa sa atong comfort zone tungod na sa kahadlok. Tungod na aduna tay mga worry mo nang ganahan ta sa atong comfort zone na ta permi. And according sa Psychology Today, ingon siya, why some people may not want to progress. Ingon ng Psychology Today, why some people may not want to progress. Ingon, number one is fear of failure. No? Silang study, fear of failure. Some individuals may fear failure and the associated negative, no? Negative consequences, leading them to avoid taking rest or pursuing progress. Tungod kay mahadlok sila ma-failure, di na sila mabuhat. Di ba? Para sa ila, Diyos ko, sa pala may tabuhala, masira pa lang na akong negosyo, umalaot pa lang na akong kuwan, maunsa pa lang na, dili ko. That is why, dili sila mo progress. Even in our spiritual life, din sa church, di ka mo progress sa Ginoo kay mahadlok ka, basin unyag, magunitan ka sa simbahan. No, basin unyag ka ng unsay istorya sa ubang mga tao nga, Christian di ka, bunagin di ka, o jijot di ka. Di ba? Sometimes, maunang maghawid sa ato. Maulaw ta. But kung imuha lang masabdan, imuha lang ma-experience unsa ang grace sa Ginoo. That is why makapadayon ka, di ka mahadlok, kay kabalog ka, imposible ka, buyan sa Ginoo. Amen? Ang ikaduha, igsoon, is kining yung gitawag na comfort with the status quo. People might resist progress because they are comfortable with their current situation and are reluctant to step out of their comfort zone. Na-comfortable naman. Nga naman, progress pa ko, okay naman ko. I'm okay, man. Why? Kakaon man ko sa kadlaw katulong. Anong kailangan pa mga kunaan na? The question is, you are immature. Mag-progress, comfort ka sa imong kinabuhi tuod. But how about your spiritual life? How about your family? How about your purpose in life? That is why kailangan ka mo progress in a different way. Lain-lain man taog strength, lain-lain man taog kining gitawag nga asa ka gamiton sa Ginoo. Kailangan ka mo progress, kailangan ka mo tubo. Kay mao na ang design nato. Kailangan ta mo tubo every day. Glory to glory diha sa Ginoo. And one time I remember sa isa ka one of our member sa Australia, katunangan ni sila din, nag-testimony sila. Dito sa ila, di na naon siya ng blessing. They cannot understand what is blessing. Na naman sa amo ang tanan. Bata pa lang ko giprovide namin sa parents, unsay among gusto mapalit naman namo, unsay man ang blessing. But now she understand na ang blessing na iyang gipangita dili about material things. It's about peace of mind. It's about meaning of life. Di ba? It's about purpose. That's why nga siya nga, now I understand, dili di ay sa una, naana sa kontra, pero always ko, hawa ang akong kasing-kasing, always walay direction ang akong kapaingnan, always ko meaningless ang akong nabati. But now I know, mauni akong gipangita. Di ba? Sometimes, dili lang nato tanaw ang comfort in atong status ko, nga akong maayo nga situation is mauna ang blessing. But naagi part nga kailangan nimo, naagi bangag nga atong heart that only Jesus can fulfill that. Only Jesus ang makahatag, makatapak ni ana. At through that sa imuhang progress, especially sa imong relationship diha sa Ginoo. Ikatulog so ingon sa Psychology Today is lack of motivation. A lack of intrinsic or extrinsic motivation can contribute to a person's reluctance to pursue progress. Di ba? Lack of motivation, wala mo tulod. Hoy, sige na, mauna usa na sa ato ang purpose usab sa evangelism. Part na sa ato nga kailangan tayo push, kailangan ta mo grow, kailangan ta mo lihok. Nga, sige na, serve ta sa Ginoo. Wa ka kayo balubasin ugma ka kaman. Serve ta mga balubasin, end of the world na, rapture na. Mauna nga to ang trabaho as a Christian.
Why we need to do that? Why nga kailangan man ta mo i-person to i-motivate na to ang tao? Because the truth, ang tinadaan ay, mahitabo na nga maamabot ang panahon na ang tao mangita o Ginoo kung pasagdaan lang na sila, dili sila mamotivate, maabot sa ilang time, question sila, tinuod ba gyud ang Ginoo? Remember, sa time nga na Christian ta, sa time na Christian ta, or even sa wala pa ta na Christian, adunay gipadala ang Ginoo sa imo aron ka na Christian. Tama ba? Adunay gipadala ang Ginoo sa imo. Busa ka na Christian, busa ka na kahibalo. And now it's your time to share the gospel nga imuhang na-receive. Now it's time to motivate people, especially ang mga estudyante, especially mga tao nga dili layo kay sa ilang kasing-kasing ang Ginoo. Time now. It's our time to share the gospel. Kailangan ta mag-motivate sa mga tao. Kaya kana sila kulang sa motivation. That is why dili sila mo progress even sa ilang individual na kinabuhi. That is why son, ang Bible nagpahinumdum kanato kanunay sa 2 Timothy 1:7. Diyan ano yung context ikson sa 2 Timothy 1:7. Diyan si Pablo, iyang gisulatan si Timothy, iyang gi-encourage si Timothy. Kasi si Timothy at that time, if you know Timothy is a young pastor. Nagpastor siya sa rich nga city. So ang iyang mga congregation dito is mga businessman, mga philosopher. So grabe kay mga siya kaluya na siya. Always siya makipag-debate siguro ating mga tawhana. Mga gahi kay ulo. So action na sa kaluya. Maybe, siguro, ingon na si Timothy, hindi na ako ni kaya. Munang nagsulat si Pablo kang Timothy, iyang gi-encourage si Timothy. Yun siya, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and love, and self-control. Amen? Ang Espiritu sa Ginoo, dili siya naghatag, baga wala tagitagan sa Ginoo, Espiritu nga talawan. Kung dili gugma, kung dili, adunay self-control. Gi-encourage na si Timothy nga, padayon diha. Padayon sa imuhang trabahoon. Ayaw kahadlok, ayaw pagluya. Amen, Igsoon? As a Christian, dili ta dapat magluya. Continue ta. Kailangan tagnay fire diha sa Ginoo. Kailangan ta, buragon ba? Ngano, I always question gini, ngano ang mga kining mga communism bitaw nga nasod sa una or even gani ang mga communism party kining mga IP. Grabe kay sila kakwan. Grabe kay sila magpakamatay sila sa ilang ideology. Nga mao ang Pilipinas. Kita mga Kristiyan kahibalo ta tinuod ang Ginoo pero luya kita sa tanan. Di ba? Kahibalo ta even sa ato pag Kristiyan ka na experience nimo unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa time nga down kay ka, sa time nga aduna kay pag di ka kasabot, pero there's somebody nga ipadala sa Ginoo sa imong makomfort sa imo, and then you realize, Lord, tinuod gid ay ka. Di ba? And that experience pwede na nimo gamiton nga may mo motivation to share the gospel. Dili lang nga ikaw lang ang nakadawat. Doon mo nang gibuhat ni Pablo kang Timothy. Sa iyong panahon igsoon nga di sa imo sab sa atong pagpadayon kailangan tao Ginoo dili kita mahadlok to move forward. Kaya ang atong Dios gamhanan ug matinud-anon. Tinud-anon ka na to basta dili kita mahadlok. Amen? According ni William Carey, nga siya, expect great things from God. Attempt great things for God. Why? Because we have a great God. Amen? Expect great things from God. Expect ka kabalo ka ang Ginoo matinud-anon. But you must to attempt great things to God. Dili ka pasagdaan sa Ginoo igsoon kay atong Ginoo matinud-anon. Mao na iyang promise. Mas-save ang imong kinabuhi, mas-save ang imong pamilya, dili lang kaluwason sa langit, luwason pa ang imong situation, ang imong pamilya magkasinabtanay, ang imong pamilya magkahiusa, tungod na sa grasya sa Ginoo, tungod na kay aduna kay kabugaton sa Ginoo, aduna kay kabugaton sa mensahe sa Dios, ang Ginoo yung promise kanimo, tagaan kag kinabuhi usab nga madigayaon, di ba mo ningon ni Jesus Christ?
Nga, ang gusto sa Ginoo is tagatag kinabuhing maligayaon. Dili lang kinabuhi nga luwason ta, kundi kinabuhi nga kanang maligayaon diha sa Ginoo. Lastly, as I end, in everything we do, ito ang pinaka-importante. Trust in God's plan. Trust in God's plan. Mao ang pinaka-importante. Salig ka sa plano sa Ginoo. Finally, as we choose forward, we must trust in God's plan for our lives. We may not know what the futures hold. Huwag nakabalon sa mahitabo na to sa future. But we know who hold the future. Di ba? Huwag nakabalon sa mahitabo o pagkabalot na kinsay maghunit sa future. Which is our Lord. We can trust God. We can trust that God has purpose and a plan for our lives. And that He will guide us as we move forward. And Proverbs 3, 5-6. Muna yung gingon Dixon. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Submit to Him. Trust in the Lord with all your heart. Di ba? Yung din and lean not on your understanding. Sometimes people are too much believe sa ilang self. Too much kaayo maayo ko, master ko ani. That is why mo niya akong plano. Mo niya itong pruwata kay bilaon sa plano sa Diyos for the next day. That is why in everything you do, you must to submit to the Lord. Trust in the Lord. Dili man sa nagingon ang Ginoo nga dili ta magplano. Because ang Proverbs klaro man kayo, ang lungsod nga dili magplano is maruwen. Ang pamilya nga walay plano dili mo-grow. Naatay ka galing mo na plano, but ang atong plan, we need to trust in the Lord. Amen? We need to trust in the Lord. Sa tanan natong mga gipang buhat, submit to Him. Ato yung ihatag diha sa Ginoo. Submit ka sa Ginoo. Lord, if this is your will, I will do this. Lord, if not, okay ra. But Lord, this is my plan. Hopefully, Lord, imuhaning ubanan. Kung kini ang gusto para nimo, Lord, okay kay Lord. Amen. But Lord, kung dili ni mao, amen lang gihapon. Because God He has a perfect plan para sa imo. Sometimes biya atong plano mo ni, but God adunay plano ang Ginoo sa imo nga labaw pa sa imong plano. Amen. Mauna, the Bible tells us to trust God many times. In the Old Testament, the word trust appears 134 times and 56 times in the New Testament. Grabe no? 100 sa Old Testament, 134. Nga salig lang sa New Testament 56 times, salig lang niya sa Ginoo. In other words, we are told to trust God with our lives, our future, and our safety. He is faithful. God will never leave us or forsake us. We can trust Him to help us in our times of need and to guide us through life. Amen? Mauna atong Diyos igsoon. He always say, trust me, but He is our God, na dili ka pa lumamakak. Padayon ta. Kailangan ta mo progress, kailangan ta mo tubo diha sa Ginoo. As I end igsoon, as we choose forward, let us leave the past behind. No? Kailangan na to. Biyaan na to ng mga unsay mga negatibo sa itong kinabuhi. Focus to overcome fear. If mahadlo ka, focus lang diha sa Ginoo aron ma-overcome mo imong kahadlo. Trust in God's plan. Let us remember the word of Isaiah 43:18-19. Muna kingon sa Ginoo. The Lord says, forget what happened before and do not think about the past. Look at the new things I am going to do. It's already happening. Don't you see it? I will make a road in the desert and river in the dry land. In other words, igsoon
Istorya man para man sa mga Israelita. But this is also applicable for us. God can make a miracle things. God can make impossible things na tuutang nga dili mabuhat sa Ginoo. Do not limit God by our imagination. Do not limit God by the size of our thinking. Because God is beyond imaginable ang giandam sa Ginoo. That's why we need to step out. We need to step out to trust in the Lord. We need to focus in God so that makapadayon ka. I know, maybe one of you, sa inyo hatini karon, maybe ado na mo'y give struggle nga giagian. Maybe ado na mo'y mga struggle na until now, dagunit paghihapon na sa imo nga dili ka makamove forward tungod na salig sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo igsuon. Biyahe ang mga negatibo, focus in the Lord so that God will use you in His kingdom. Amen? Amen ba igsuon? We may choose forward and may God bless us in our journey. Amen. Padayon ta, as a Christian, move forward, ayaw pagpabilin sa imong comfort zone. Kailangan ta muliyok as a one body of Christ. Let us pray. Most gracious and loving God, Lord Jesus,